Magtitingin nga lang sana ako nalagay nga ng ilog nga dito sa amin nung nakita ko nga na tumubo na nga tong dragon fruit nga ng kapitbahay, pero nandito nga sa bakuran nga namin, so ibig sabihin ay sa amin na nga ito. Alauna na nga ng tanghali nung tumigil nga yung sunod-sunod nga na pag-ulan nga dito sa amin, kaya naman agad-agad nga ako lumabas nga ng bahay nga para nga silipin nga yung ilog nga dito sa amin. Kaya naman habang naglalakad nga ako papunta nga dito nga sa likod nga ng bahay namin kasi nandun nga yung ilog, meron nga ako dito nakita nga na mamula-mula. At yun pala tumubo na nga yung dragon fruit nga ng kapitbahay nga namin at ang mga ganda pa ay nandito nga sa bakuran nga namin. Kaya talagang binabako nga muna tong payong ko nga dito para nga makita nga itong dragon fruit nga na tumubo nga dito, kasi talagang sobrang ako natutuwa kasi talagang tumubo nga talaga siya dito sa bakuran namin. Dati nga talaga ayoko nga kumain ng mga dragon fruit, pero nung nakatikim nga ako ng dragon fruit talaga nagustuhan ko, kaya talaga laking tuwa ko nga nung nakita ko nga to dito. Buti na nga lang talaga na ako ngayon una nga nakakita nga ng dragon fruit nga na to, kasi kung iba ngayon nakakita talagang kukunin na nga nila to. At dahil lang dito na nga sa bakuran nga namin tumubo nga yung dragon fruit at talagang abot kamay ko na nga siya, kaya naman ibig sabihin nga isa akin na nga ito. Kaya naman dali-dali ko na nga siyang binunod nga dito nga sa kanyang sanga, talagang sobrang ako nagulat kasi talagang sobrang laki nga nitong dragon fruit nga na nakuha ko, kaso medyo may parang sira-sira nga lang onte. Siguro ngayon matagal-tagal na nga itong tumubo nga dito, talagang hindi nga lang namin siya napapansin kasi katabi niya nga itong puno. Kaya finally nung napitas ko na nga itong dragon fruit nga na tumubo nga dito sa amin, ang ibig sabihin nga lang nun ay akin na nga talaga to. Kaya naman pagkapitas ko nga dito nga sa dragon fruit ay agad-agad ko na nga siyang dinala nga dito nga sa hugasan para mahugasan ko nga siya at para maisip ko nga kung ano nga yung gagawin ko nga dito. At habang inugasan ko nga itong dragon fruit ay talagang iniisip ko na nga kung ano nga yung gagawin ko nga dito, tapos bigla ko nga naalala na masarap nga itong dragon fruit kapag may gatas, kaya talagang gagawin ko na nga lang siyang fried ice cream. Kaya naman agad-agad ko na nga pinuntahan nga itong aking fried ice cream machine nga dito nga sa loob ng bahay nga para nga ilabas nga siya para talaga makagawa na nga ako ng fried ice cream machine na gawa nga dito nga sa nakuha ko nga na dragon fruit. Ibababa ko na nga sana nga itong aking fried ice cream machine nga dito nga sa labas nga namin, kaso nakita ko nga itong terrace nga namin ay talagang bahang-baha na nga dahil nga sa sunod-sunod nga na pag-uulan. At pag binaba ko nga agad-agad nga dito yung fried ice cream machine ko, talagang masisira nga siya kasi talagang malulubog nga siya sa tubig, at talagang inalis ko nga muna yung tubig at talagang nilimas ko nga muna bago nga siya ibaba. At kahit nga sobrang bigat nga nitong aking fried ice cream machine, talagang mag-isa ko nga siyang binaba nga dito nga sa amin terrace para lang talaga makagawa tayo ng dragon fruit na fried ice cream. At dahil matagal-tagal na nga rin nakatambak nga itong fried ice cream machine ko nga dito sa amin, talagang meron na nga mga nakadikit nga na dumi pati mga alikabok, kaya talagang kailangan ko nga muna siyang linisin ng maigi. Kaya kasi gumawa nga ako agad ng fried ice cream dito nang hindi ko nga ito nalilinis, baka nga sumama nga dun sa pinakagagawin nga natin at maging flavor yung mga dumi. Kaya naman nung nalinis ko na nga itong fried ice cream machine ko, nilabas ko na nga lahat nga ng kailangan nga natin para makagawa nga ng fried ice cream. Ayoko nga kainin nga yung dragon fruit nga ng puro, gusto ko talaga kinakain nga siya na meron siyang kasamang condensed milk ko, kaya gatas kasi talagang masarap. Kaya naman agad-agad na nga akong gumawa nga dito ng mixture, naglagay nga lang ako dito ng all-purpose cream, pati nilalagay ko nga lang din dito yung condensed milk. Kinontihan ko nga lang ilagay nga ng condensed milk nga dito kasi ayoko pa nga rin mawala nga yung lasa nga ng dragon fruit, gusto ko pa rin malalasahan ko pa nga rin siya pag naging fried ice cream na siya. At ito na nga, okay na nga itong mixture nga natin, kaya naman agad-agad ko na nga itong kinuha nga itong ating dragon fruit nga na pinitas ko nga lang dito nga sa bakuran nga namin para nga talaga magawa na natin siyang fried ice cream. At nung binalatan ko na nga yung dragon fruit, talagang laking tuwa ko nga kasi akala ko nga meron siyang sira dahil nga yung balat niya merong sira, pero yung loob talagang sobrang ganda, talagang sobrang kinis. Agad-tapos ko nga mabalatan nga itong ating dragon fruit, agad-agad ko na nga rin silang tinadtad nga para talaga malagay lang natin yung ginawa nating mixture. Dalawang klase nga yung mga dragon fruit nga dito nga sa atin, yun nga yung puti, tas ito nga yung color red. At alam nyo ba, ito yung pinaka-favorite ko itong color red nga na dragon fruit. Mas gusto ko nga siyang kainin kaysa nga dun sa puti kasi parang nga akong kumakain nga dito ng color kasi talagang sobrang kulay niya talaga, didikit talaga sa kamay mo. Hindi ko nga masyado pinakatadtad nga itong ating dragon fruit kasi gusto ko pa nga rin makakain nga ng fried ice cream, tas merong mga buo-buo pa ng mga dragon fruit at hindi talagang tadtad na. Agad-agad ko na nga rin binuksan nga itong machine nga natin, tas binuhos ko na nga rin dito yung mixture nga na ginawa natin para talaga maging mas lalong masarap nga itong gagawin natin fried ice cream. At dahil nakaabot na nga kayo sa parte nga ng video nga natin, sasabihin ko na sa inyo ang sikreto ko na hindi nga dun talaga tumubo nga itong ating dragon fruit na ginagawang fried ice cream. Kasi dito nga siya tumubo nga dito nga sa taniman nga nitong aming kapitbahay na meron nga siyang tanim na mga dragon fruit at talaga sobrang daming ang tubo nga nito na dapat nga ako yung ngayon magbubunot nga ng mga yun. Kaso nahuli na nga ako, talaga napitas na nga ng may-ari nga itong kanilang mga dragon fruit nga dito nga sa mga pananim nga nila, kaya naman binigyan na nga lang nila ako. At yun naman nga yung idinikit ko nga doon sa sanga ng dragon fruit nga na malapit nga sa bahay nga namin kasi talagang meron nga kaming ganun din na tanim. At talagang yun nga hindi nga sa kapitbahay namin at sa amin nga yun kasi dito nga talaga siya tumubo sa may lupa nga dito sa amin, talagang umakyat nga lang siya sa
at pinakapader. Nagkakaroon naman nga ng tubo nga dito nga ng dragon fruit, kaso talaga sobrang madalang lang, at kung magkakaroon nga siya ng tubo, talagang maliit lang. Pero bumalik na nga tayo dito nga sa ginawa na nga natin na fried ice cream nga itong dragon fruit nga na binigay nga sa atin ng kapitbahay ng tubo nga ng dragon fruit nga nila. Ito na nga, talagang nagawa ko na nga siya. At talaga naman pagkatikim ko pa nga lang dito nga sa ginawa ko, talaga sobrang ako nasarapan kahit nga malamig yung panahon. Talagang perfect na perfect pa rin to ngayon. Talaga naman hindi nga sobrang lasa nga dito yung nilagay ko nga ng mga gatas. Talagang nalalasahan ko pa nga rin dito yung dragon fruit. Kaya talaga sobrang ako nasasarapan at nag-i-enjoy. Dahil meron naman mga dumadaan nga dito mga bata, talaga pinagbibigyan ko na nga rin sila para nga talaga matikman nga rin nila tong favorite na favorite ko nga na gawin. At talaga namang nasarapan nga rin sila dito nga sa ginawa ko nga na dragon fruit nga na fried ice cream, kasi sobrang creamy nga daw. At ito naman nga mga natira nga natin na fried ice cream na ilalagay ko nga siya dito nga sa container, parang mailagay ko nga sa freezer para nga mamayang gabi meron pa nga akong kakainin na fried ice cream.